How to enjoy every day. Kung meron po sa inyo kanina, nung tinanong ko na honestly ang sagot nyo, hindi ako nag-enjoy ngayong araw na to, nawa everyday na darating pa, ma-enjoy na natin. How can we enjoy every day? Do not measure today with yesterday. Isa yan sa mga pahirap ng tao para hindi siya magkaroon ng magandang araw, kino-compare niya sa mga nakaraan. Do not measure today with yesterday. Do not set your previous experiences as standards. No 2 days are alike. Para pong yung mga Israelites, minimithi nila na makalaya mula sa Ehipto dahil sila yung mga alipin doon. At nung pinalaya ng Panginoong Diyos at patungo sa Promised Land, nagreklamo na ng nagreklamo dahil kinumpare nila yung kinakain nila sa disyerto sa kinakain nila dati sa Egypt. Numbers 11:18, if only we had meat to eat, we were better off in Egypt. Dahil ang lagi nilang ginagawa, kino-compare nila yung kinakain nila ngayon sa kinakain nila dati, yung karanasan nila ngayon sa kinakain at karanasan nila noon, hindi na nila nakita, nabulag na sila sa mga pagpapala na nandito naman ngayon pero wala noon. At madalas po ganyan ang tao. Pag gusto niya magdrama, maawa sa sarili, magreklamo at palungkotin ang sarili, ang hinahanap yung magaganda nung nakaraan, ayaw tingnan yung maganda ngayon, at laging akala mo, the good old days, those were the days. Parang akala mo laging maganda yung nakaraan. So be open for new things. Be open for new angles, be open for new ways of life and looking at things. Sapagkat ang mga bagong alak daw, inilalagay sa bagong lalagyan. So ang mga bagong kasiyahan, dapat may ibang packaging. Ang ibang mga bagong bagay, hindi darating sa mga lumang anyo. Kahit sa espiritu, bago ang espiritu mo, bago dapat ang templo ng espiritu, pati ang puso. Luke 5:37, and no one pours new wine into old wineskins. If he does, the new wine will burst the skins, and the wine will run out, and the wineskins will be ruined. No, new wine must be poured into new wineskins. And if you might stretch the application of this reality in our daily life, new experiences must be perceived from new perspectives. New beautiful things must be seen through new frames. Hindi dapat lagi tayong alipin ng nakaraan. Hindi dapat lagi yung kino-compare, buti pa nung daddy, ganitong ugali mo, ngayon ganito ka na. Buti pa nung maliit ka pa yung anak ko, lagi niya akong niyayakap, ngayon malaki na siya, hindi na niya ako niyayakap. Pero nalimutan mo na hindi mo na rin siya pinapaliguan, hindi mo na siya inaalagaan ng sobra. Parang lagi nalang kinokonsentrate natin yung nawala na gusto natin. Hindi natin tinitingnan yung dumating na bago na dating wala doon sa gusto natin. Another way to enjoy every day is do not attempt at repeats. Yung naghahanap ng repeat, kadalasan yan, nabibigo. Yung mga anniversary, this is an attempt at repeat. Gusto mo yung nangyari last anniversary, mangyari uli ngayon. Yung nangyari nung huling pista, mangyari rin sa pistang ito. Yung nangyari nung huling birthday mo, mangyari rin sa birthday na ito. Nakakahon ang isip ng tao. Hindi niya tuloy nakikita yung mga bago na dapat niyang ikatuwa. Lamentations 3:23, they are new every morning. Great is your faithfulness. So, ang pinag-uusapan yung faithfulness ng Diyos. Maliban na lang na hindi totoo ang Biblia, therefore the faithfulness of God is new every morning. And because it is new, it must be welcome. It must be perceived, received with celebration. Each new experience is new. Walang repeat. Napakahirap po sa lahat ng gusto nyo repeat. Halimbawa, nanalo tayo sa dance contest last year, kailangan manalo rin tayo ngayon. Repeat. Yung basketball team natin, nanalo nung isang liga, dapat manalo rin ngayon. Repeat. Ganito ang itsura mo nung last party, so ginagaya mo na, lagi repeat. Meron nga po ako isang babaeng nabati noon sa church. Ang tagal-tagal na. Yung buhok niya parang napakalakas yata ng hangin na nagpunta lang sa isang tabi. One-sided yata ang tawag doon. Sabi ko, sister, ang ganda ng buhok mo. Alam niyo po, 6 na buwan, hindi niya pinalitan, nakaganon lagi yung buhok niya. So, pero hindi ko na pwedeng ulitin yung puri ko, no? Na araw-araw, ang ganda ng buhok mo, yung nakikita ko, dahil hindi na bago. When people try to always be what was, you actually ruin your chances at being happier. Kaya sabi ng Panginoon sa Luke 5:36, He told them this parable, no one tears a patch with a new garment and sews it on an old one.
If he does, he will have torn the new garment, and the patch for the new one will not match the old. Siyempre, mayroong ibang original spiritual context yan. Yung spirituality talagang pinag-uusapan. Pero ang sinasabi lang ng Panginoon, hindi magka-match yung dati at yung ngayon. Huwag niyong piliting pag-matchin yan. Ang tao nagbabago. Yung pinakasalan nyo 10 years ago, ibang tao na yun ngayon. Alam nga naman na ang dami na niyang naranasang ginawa't init, gutom at pagkabusog, natutunan, ang dami na niyang kabiguan at mga tagumpay. The same pa rin siya as 10 years ago. That's impossible. Alam niyo, ang mga tao who fall out of love, yung mga tao na hindi nakaka-cope sa nagiging ugali, nangyayari sa kanyang asawa, yun na naghihiwalay eh. Kasi, mabuti pa nung nililigawan mo ako, no? Lagi kang may dalang bulaklak, no? Sasabihin naman siguro ng asawa mo, hindi lang masabi sa'yo, wala ka pa kasing varicose veins nun. Ang hinahanap mo lang yung dati ako, ikaw yung dati ka, nasa na? Diba? Laging nung araw, no? Itsura mo nga ngayon, tsaka nung araw, compare mo, so, nagbago ka rin. Nagbabago ang lahat. Yung hindi tumatanggap ng mga pagbabago, yun ang hindi nagkakatagalan. Ipinapako mo siya sa ganon. Ipinapako mo sa ganon. So, bago-bago yan. A new attitude, a new heart, a new vision will definitely see new blessings. Pag bawat araw dumating, wala kayong nakitang blessing, kasalanan nyo yon. Di nyo tiningnan. Kasi ang sabi, they are new every morning. Meron.